Ang ganda ng mga action scenes sa may movie na to. Susundan natin dito ang mag-asawang sina Frank and Leon na dating mga sundalo. Namumuhay nga lang sila ng normal nang bigla ang may umatake nga sa kanila at dito nga may dumukot doon kay Leo. Sa mga sumunod na oras, dito nga kakailanganing maibigay ni Frank yung hinahanap nga ng mga dumukot nga doon sa asawa niya at dito nga niya gagawin ng lahat para mahanap siya. At dito nga rin natin malalaman kung bakit nga ba ito lahat nangyayari at paano nga ito naging konektado sa mga nakaraan nila. Title ng movie, Ad Vitam. Bago ang lahat, kahawig na kahawig ng bida dito si Patrick Dempsey aka McDreamy no? Ito sumali ng kaloka-like, 10 out of 10 talaga. Ngayon, share ko lang din muna, ngayon lang ata ako nanood sa Netflix ng nakatagalog dub. Nanood ko tong film na to kasi I love action, thriller, and yung mga nagre-rescue ng mga movies. Like I said, ang ganda ng mga action sequences dito na mga around 80 to 90% sure ako na hindi sila masyadong gumamit ng mga CGI, VFX, or green screen sa mga pinagagawa nila eh. Ang maganda kasi kapag practical, lalo na kung action, mas madali kang madadala and kakabahan ka talaga doon sa mga scenes habang pinapanood mo eh. Kasi nga 'di ba, mas realistic and for me, mas astig din panoorin kapag gano'n. Ang linis talaga ng pagkakagawa nila ng mga action sequences nila dito, like yung nagrarapeling sila doon sa gilid ng simbahan, yung fight scenes nga doon sa may apartment, tapos yung car chase nga nila sa may dulo. Nalupitan lang talaga ako na either sobrang angas ng mga actors nila or sobrang lupet ng mga editors nila. Speaking of fight scene doon sa may apartment, ngayon lang ata ako nakapanood ng fight scenes na meron buntes. Ang malupit pa dito, ang galing ding makapaglaban ni Leo. So alam mo yun, alog nga lang yung ulo ng baby sa tiyan niya. Credits din pala kay Ben kasi akala ko magkakaroon ng twist sa kanya na magiging kalaban siya sa may dulo. Pero ayun, best friend of the year siya. Sana nga lang mas marami mga scenes niya, lalo na nga doon sa mga labanan. Pero ayun, wala. Ganda sana ng karakter niya. Okay, even though nagustuhan ko nga yung mga action sequences here, ang pinaka-flaw ng film para sa akin ay yung pacing niya at kung paano nga sila nag-rely masyado sa flashback sa may story. Kasi ang ganda na ng opening ng film eh, the mystery and the action, tapos biglang isang oras na flashback na for me, pwede naman nilang ikwento sa present time through clues and dialogues na lang sana. I mean, appreciate ko naman yung paggamit nga nila ng flashback to tell further context, pero yun nga, sobrang generic lang kasi nung pinakita nila na parang yung flashback naging unnecessary na lang siya. Kumbaga yung history nila na parehas nga silang dating special forces, tapos nataging nga yung kaibigan niya and all, kayang-kayang ikwento yun ng mas mabilisan eh. Like through subtle details nga at hindi na need na spoon feed pa sa my audience. Naman sa may cinematography and pacing nga, it reminds me a lot ng mga TV movies and I think mas okay sana tong movie na to kung ginawa na lang nilang series. Sana din mas nilaliman pa nila yung plot and story na to kasi ang ganda na nga ng concept eh. Pero the way it was executed na may corruption and cover-ups, ang generic action movie lang talaga niya. Ang pinapanood ko nga, ramdam ko lang yung rawness and parang minadali lang yung story na hindi ka talaga madadala doon sa mga nangyayari eh. Plus yung power paragliding pa doon sa may dulo, ako lang ba nasa stupidahan din? Kasi para siyang maladyani English or comedy movie type of action sequence. Pero ayun, kayo ba? So ayun, again ang title na to, Ad Vitam. Kung usapang action sequence, gustong gusto ko to. Pero kung usapang story, so ayun, Ad Vitam, ang torta rating ko ay 4 out of 10.